Magandang umaga. Praise the Lord. So excited to listen to the Word of God today. Amen ba tayo ron? Pwede ba nang minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa bawat isa. Welcome po sa mga first time. Kayo po ay aming inaanyayahan after this worship service. Meron po kayong makausap dyan po sa view deck o dyan po sa lobby. Amen po ba tayo ron? Alright. Isa po, tayo pong nabubuhay sa daigdig ay meron pong mga panukat. Panukat sa kung saan-saan. Susukatin natin ang ating timbang. Okay, ano ba ang ating ginagamit? Of course, this kind of weighing scale. Ilan na po ba ang timbang ninyo? Pinipilit nating mapaliit, maging tama ayon sa pinakamalusog na requirement. Kung gusto naman nating sukatin ang ating mga bibilhin sa palengke, itong pong klaseng weighing scale. Meron na pala dito. Ang ganda naman. Weighing scale. At a kind of measurement to measure a weight of a body or a certain thing. And another kind of measurement is this one, measuring tape. Paano ba ito ginagamit? We want to measure the distance from point one to another point. We want to measure the height of a person. We want to measure a certain distance. Yan po ang ating ginagamit. Another thing is that, paano ba natin sinusukat ang bilis ng isang sasakyan? Yan, sa pamamagitan po ng ganitong measuring device. Ang tawag po dyan ay speedometer. 220, ang bilis doon, 200 kilometers per hour. That's too fast. Now, yan po ang iba't ibang pamamaraan kung paano po sukatin ang isang bagay, ang isang bahagi na gusto nating malaman. Ang tanong ay, paano ba natin sinusukat naman ang ating tagumpay? How do we measure our success? How do you measure your success? Paano ba natin ito sinusukat? Paano mo ba malalaman na ang isang tao ay tunay na matagumpay? Paano ba natin susukatin naman ang kanyang tagumpay? Marami pong pagkakataon, marami po tayong nakikita, hindi natin malaman kung isang tao ay tunay na matagumpay o hindi, sa pamamagitan ng ating sariling standard. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang salita mula sa Diyos, kung paano tinitingnan ng Panginoong Diyos ang mga tao. Gaano ba niya tinitingnan ang isang tao kung how successful a person, how a man would consider a successful man. Yan po ay pag-aaralan natin sa buhay po ni Joseph the Dreamer in the book of Genesis chapter 39. And allow me to read this in chapter 39 verse 1. Sabi po rito, "Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of the house, and all that he had he put under his authority." Tayo po yumuko, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po at binigyan mo kami muli ng pagkakataong Ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, ito po ang aming kalakasan, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo na kami po ay dinaanan ng
trials, ng pagsubok, maging ng bagyo ang aming bansa, Panginoong Diyos. Ang aming kalakasan ay ikaw lamang, Panginoong Diyos. Kaya kami, maagang maaga pa ay nagpunta sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Hindi mo po bibiguin ang sino man sa amin na siyang lumapit sa iyo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang iyong salita, kasihan mo po ng iyong Santong Espiritu sa tanging pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ano ba ang success? No, yung success, simpleng salita, no, napaka very common na po ito sa atin, ano, kapag ang isang tao, no, pag pumasok sa CR at paglabas niya, pawis siya, biglang sisik siya, success, no? Napaka-common ang success na yan. But generally speaking, paano ba ito tinatanaw ng diksyonaryo ng ating panahon? Ano? Diksyonaryo ng sanlibutan ito. No? Well, generally, it is the accomplishment of an aim or purpose. Para mo bala masabi, no, na ikaw ay tagumpay, meron kang in-aim, meron kang goal, meron kang purpose, and you were able to accomplish that purpose. You have set a goal. You have set a purpose. No? Ang gusto mong mangyari na pagkatapos ng 6 na buwan, no, ang iyong waistline, no, magmula sa 35 maging 28, and you have attained it, and then you become successful in attaining your goal. No? After 5 years or after 10 years, gusto mong magkaroon ng 1 milyon, 2 milyong piso, 3 milyong piso, at magkaroon ka ng napangyari mo yan, then you would consider yourself as a successful person. Setting a goal, setting a purpose, setting an aim, and you are able to accomplish it, then you would be considered as a successful person. Well, this is according to the dictionary. That is according to the standard of man. Another thing is that getting or achieving wealth or respect or fame. No, kapag ang isang tao ay itinuturing na mayaman, siya po ay itinuturing ng ating standard ng sanlibutan ito, na siya po ay matagumpay na tao. Kapag siya naman ay respetado, no? Dumadaan mo pala lamang ay naroon na kagad ang iyong paghanga, pagrespeto sa taong ito, then he would be considered as a very successful person, no? At kung siya man ay popular, kung siya po ay famous, siya po ay maituturing na isang matagumpay na tao. Katulad nga po ng quotation na ito na aking nabasa. Siguro naman ito rin, marahil, ito po ang paniniwalaan niyo ito. No? Sabi, success is when your signature becomes an autograph. No? Nung araw, kapag pipirma ka, kasi nasa timesheet, no? Kailangan mo pumirma kasi absent ka. No? Pero kapag ang pirma mo ay pinipilahan sapagkat kailangan gusto na nila ng autograph, then you would be considered as a person who is a very successful person. Yan po ang pananaw ng ating standard. No? Aminin na natin, kapag tayo ay nasa ganoong kalagayan, we would consider ourselves as a very successful person, a very successful man or woman. Ngayon, ano ba ang sinasabi naman ng Biblia? Paano naman ba tumingin ang ating Panginoong Diyos? Paano ba sinusukat ng Diyos ang tagumpay ng isang tao o tagumpay ng kanyang mga anak? No, yan po ang ating pag-aaralan. Sabi po dito sa verse 2, ito pong si Joseph, by the way, ay isa po sa 12 anak, no, ni Jacob. No, si Jacob ay tinatawag na Israel. Ito po yung pinagpalang bansa ng ating Panginoong Diyos. Ang tatay niya ay si Isaac, ang kanyang lolo ay si Abraham. No? At ito pong si Israel ay nagkaanak ng 12. At isa sa mga ito ay si Joseph. At ito pong si Joseph ay mahilig managinip.
At meron pong ipinapahayag ang kanyang Diyos sa kanya na isang araw, siya po ay pagpapalain ng Panginoon. Pero sa mga pagkakataong ito, sa verse 2, the Lord was with Joseph and he was a successful man. No? And he was in the house of his master, the Egyptian. So makikita po natin dito na paano tinawag ng Panginoong Diyos or tinawag ng Biblia na si Joseph ay isang successful man. No? Kung titingnan po natin ang background ng kanyang ng sitwasyong ito, siya po ay hindi pa po sila nagkikita ng Pharaoh. No? Hindi pa po sila nagkikita ng hari ng Ehipto. Sa pananaw ng Panginoong Diyos, as we read this particular verse, success is not measured, success is not measured in, number one, having people on your side. Or if I may say it, popularity, or if I may say it, fame. Hindi po pala doon sinusukat. Bakit po? Unang-una, si Joseph, siya po ay he was being rejected by his siblings. Siya po ay kinaiinggitan, siya po ay kinaiinisan, siya po ay pinagbabalakan ng masama. Sapagkat kabata-bata nitong si Joseph, sinasabi niya sa kanyang mga kapatid na isang araw kayo ay luluhod sa akin. Kasama na ang ating mga magulang. So, meron pong inggit ang kanyang mga kapatid kay Joseph, maging yung kanyang tatay, na somehow ay nagagalit sa kanya sapagkat ganito katayog ang kanyang mga pangungusap. Yan po ang katatayuan ni Joseph. Pero ganun pa man, dahil po dito sa kanilang pagkakagalit, sa kanilang pagkainis, isang araw siya po ay pinagbalakang masama ng kanyang mga kapatid. And it was written in Genesis 37 verse 18, "Now when they saw him afar off," nandun po sila sa malayong lugar, "even before he came near them, they conspired against him to kill." Bago po makarating si Joseph sa bahay ni Potiphar, siya po ay pinagbabalakang masama. Wala pong pabor na nakikita siya para sa kanyang mga kapatid. He was not an influential man in his siblings. Pag sinabi niya, kinokontra ng kanyang mga kapatid. Kaya kapag ang isang tao, pinapaboran, hindi naman masama yun, kapag siya po ay nire-respeto, kapag siya po ay hinahangaan ng maraming tao, sa paningin ng Diyos, hindi po pala yun ang successful person. Sa ating binasa, sa verse 2, makikita natin, dinideklara na ng Panginoong Diyos na si Joseph ay isang successful person, pero ang kanyang pinanggalingan ay isang masamang panaginip para sa isang karaniwang tao. Pinagbalakang masama. Hindi lamang siya hindi pinapaboran, hindi lamang siya kinaiinisan, kundi pinagbalakang masama at ginawa ng masama. Yan po ang kanyang kalalagayan. And yet, God is declaring that Joseph was a successful man. Nandun po siya sa tahanan ni Potiphar, isa sa mga captain of a king. Ibinenta po siya bilang isang slave, isang alipin. Pero dinedeklara siya ng Panginoong Diyos na successful person. Hindi ho ba kayo namamangha sa ganoong katagan ng Panginoong Diyos? Na ang isang tao, kinaiinisan, pinagbabalakang masama, ginawa ng masama, pero successful sa paningin ng Panginoong Diyos. Pangalawa, success is not being measured in having material possession. Well, at least sa pananaw ng ating Panginoong Diyos. Sino po ba rito ang ayaw ng material possession?
Sino ba naman dito ang ayaw ng siyempre, juicy payroll sheet, no? Yung matataas na yung 6 figures na ating monthly payroll, no? Yung monthly na ating tinatanggap, no? Sino ba naman ang ayaw niyan, no? Kapag ikaw ay nakarating sa ganoong status ng iyong buhay, you would be considered as a successful person. Pero sa paningin ng Panginoong Diyos, no, hindi ito ang kanyang pamantayan. No? Tandaan po natin, si Joseph, nang siya po ay kinainisan, nang siya po ay pinagbalakan ng masama, ibinenta po siya. No? Yan po ay matapos na siya ay ihagis sa malalim na balon. No? Nagbago ang isip, kinuha, at ibinenta sa mga Ishmaelites. At nung maibenta sa mga Ishmaelites, nakarating sa bahay ni Potiphar, no? Yung Potiphar na tinatawag, it is a security official ng hari. No? Tandaan po natin, ang bentahan nung araw bilang isang slave, no, ay, if I may say this, no, wala pong anumang nakaharang sa kanyang katawan. Nothing, barely nothing. No? Walang singsing, no? Walang kwintas, walang damit, walang panloob, wala. Pati sapatos, walang panyapak. No? Kayo po ay inilalakay sa plaza para ang sino mang bibili ay magbibigay ng kanyang bid, and the highest bidder would take the slave. Yan po yung status ni Joseph sa mga pagkakataong ito. No? Ang status niya ay wala man lamang siyang saplot, wala man lamang siyang damit na ipagmamalaki, and yet God is already declaring him as a successful man. Madaling salita, mga kapatid, wala po ang pagiging tagumpay ay hindi pala ito masusukat sa dami ng material possession o sa dami ng kayamanan ng tao. Tingnan po natin sa King James, New King James Version, King James Version. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Very ironic, ano? No? Isang tao na walang saplot, isang tao na kinuha mula sa isang balong malalim, no, isang tao na walang anumang dala, no, ngayon dinideklara ng Panginoong Diyos na prosperous. Hindi ho ba kayo nagtataka? Hindi ho ba kayo anong meron kay Joseph? Anong meron sa taong ito? Paano ba tumingin ang Panginoong Diyos? No, ang Diyos ba ay bulag? Ang Diyos ba ay balintuna kung tumingin? Kinuha nga sa isang malalim na balon ang taong ito, walang ano pa mang meron siya, no? Muntik nang mamatay. No? And God still, He is declaring as not just a successful, but a prosperous man. Tingnan mo nga ang iyong katabi kung mukhang mayaman yan. Mukhang namang mayaman yan, ano? Pero kahit mukhang mayaman yan, hindi diyan sinusukat ng Panginoong Diyos ang tunay na kayamanan. No? Mamaya malalaman po natin kung paano sumukat ang ating Panginoong Diyos. Gusto lamang natin makita ngayon kung alin ang hindi pamantayan ng Panginoong Diyos. No? Well, inuulit ko po, hindi po masama na tayo ay magsikap, hindi po masama na tayo ay manalangin ng pagpapala, na tayo ay pagpalain ng Diyos para maging pagpapala sa maraming tao, sapagkat yan naman ang gusto ng Panginoong Diyos, na ang bawat isa sa atin ay maging pagpapala sa maraming tao. Amen po ba tayo doon? No? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah! But the point here is, a person who has nothing, a person who has sold as a slave, and yet, siya po ay itinuturing Panginoon na prosperous man. And then number 3, success is not being measured according to God.
having position of authority. No? Sino ho ang hindi nangangarap na maging isang araw ay supervisor, no, sa mga rank and file? Sino ba naman ang hindi nangangarap na isang araw siya po ay magiging manager, EVP, COO, presidente? Sino ba naman ang hindi nangangarap na isang araw magkaroon siya ng isang empire, no, business empire? No? Sino ba ang hindi nangangarap na isang araw mapasayo ang lahat ng SM Mall, no? Ayaw nyo? Parang ayaw nyo, di wag, no? Pero kahit na magkaroon ka pala ng ganitong klase, ng klase ng posisyon, a very powerful person, a very powerful position and authority, hindi doon sinusukat ng Panginoon. Si Joseph, nang binansagan ng Panginoong Diyos na successful and a prosperous, kapapasok pa lamang po niya sa tahanan ni Potiphar. Isa po siyang alipin. Isa po lamang siyang lingkod. No? Iba ang pamantayan ng Diyos. No? Kaya what God is trying to point out at this point, kung gagawin mo ang maraming bagay, gagawin mo ang lahat-lahat, sasabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin, marating mo lamang ang tagumpay ayon sa pamantayan ng tao, mamamali ka. No? Nasukdulang apakan mo ang mga taong nasa paligid mo, sukdulang magnakaw ka, sukdulang mandaya ka sa maraming pagkakataon ng iyong buhay, makarating ka lamang sa tugatog ng tagumpay para masabing ikaw ay matagumpay. Nagkakamali ka. Isang malaking pagkakamali. No? Because having a position or authority is not considered by God as a person who is a prosperous or a successful person. No? Joseph was a slave. Joseph has nothing. Joseph has no position of authority. And yet, God considered him as a person who is a successful person. Amen po ba tayo roon? Pang-apat na bagay na gusto nating maunawaan. Success is not being measured by having a good fortune. Ano ba yung good fortune? Malaking pagpapala. Yung kapalaran ay pumapabor sa iyo, no? Lahat ng circumstances, lahat ng sitwasyon ng iyong buhay ay tila baga pumapabor sa iyo. So kung ganoon ang iyong kalagayan, would you be considered as a person who is a successful person? Pwede siguro sa pamantayan ng tao, pero sa pamantayan ng Diyos, hindi. Si Joseph, at this point in time, nasa loob na po siya ng tahanan ni Potiphar, siya po ay kinagiliwan nito pong kanyang amo, ng kanyang bossing. Kinagiliwan siya sapagkat mahusay siya, marunong siya, napapangalagaan niya ang buong bahay, and in fact, siya na po ang naging overseer. Pero yung pagkakataon, hindi pumapabor sa kanya. Isang araw, nagustuhan po siya nung asawa ni Potiphar. At pag sinabi pong nagustuhan pag sinabi pong asawa ng Potiphar nung panahon na yon, hindi po itong babaeng losyang, pasintabi po sa mga losyang na naririto, Hindi po siya isang babaeng amoy pindangga, pasintabi ho ulit, Siya po ay bilang isang opisyal, isang kapitan, meron kang kakayahang mamili ng babaeng ayon sa iyong panlasa, sa kagandahang pamantayan ng unang panahon, ng unang civilization. Ika nga. Ganon po kaganda ang babaeng tumutukso kay Joseph. Kaya hindi po ganoon kadali natanggihan
ang tukso na ito, ang temptation na ito ni Joseph. Siguro pag binabasa lang natin yung buhay ni Joseph, tukso lang yan madaling lagpasan yan. Pero pag ito po ay inilagay sa ating harapan, yung tukso na mahirap iwasan, yung tukso na mahirap tanggihan, pag ito ay iyong nalagpasan, then it is a success. Pero sa kanya, ito po ang masama. Bagamat nalagpasan niya po ang tukso na ito, ano po ang naging kabayaran? Siya po ay na-imprison. Hindi po siya pinapaboran ng pagkakataon. Ganun ho ba ang inyong sitwasyon? Nakalagpas ka sa temptation, nanatili kang tapat, nanatili kang naglilingkod, pero hindi ka pinapaboran ng pagkakataon. Imbes na mapapunta ka sa taas, napapunta ka sa pinakamailalim, yun ang kalagayan ni Joseph. He was imprisoned. Napunta po siya sa jail. Bakit? Sa kasong rape. Bira naman, Rapist Joseph. At ang siya po ay nasa loob, ito naman po ang maganda, meron naman po siyang nakilalang nakasama, ng mga opisyal, another officials of the king, a cupbearer and a chief baker. Nakasama niya po roon. At ito pong dalawang ito ay nagkaroon po ng panaginip. At ang kanilang panaginip ay bumabagabag sa kanila. At kanila po itong sinabi kay Joseph. At binigyan ng magandang interpretation naman ni Joseph. Ikaw, chief baker, after 3 days, mamamatay. Pero ikaw, cupbearer, mababalik ka sa iyong posisyon, mababala ka sa jail na ito. Pero, sabi niya, pwede ba, pakiusap ko lang naman, pagkatapos nating magsama rito, pag nagkakasama na kayo ng hari, mabanggit mo naman ako, pwede bang ilapit mo naman sa kanya ang aking sitwasyon? Wala naman ako talagang kasalanan. He was imprisoned, sumunod na pangyayari, he was forgotten. Tutundan po natin yung sumunod na verse. In Genesis chapter 40, verse 23, Pharaoh's chief cupbearer, however, nang sila po ay nagkakasama na po ng hari, forgot all about Joseph, never giving him another thought. For how many years? 2 full years. Yung sumunod na chapter, 2 full years. 2 taon. Hindi ko alam kung gaano pa siya katagal na malagi bago sila nagkasama ng chief baker at ng cupbearer. Pero ang reference, 2 years. 2 years is 2 years in prison. Kung ikaw kaya ang kaibigan ni Joseph at dadalawin mo si Joseph, ano kaya ang sasabihin mo? Bira ba, Joseph? Ano ba pinagkagagawa mo sa buhay mo? Paano kita paniniwalaan yung mga kapatid mo? Hindi naniniwala sa'yo, galit sa'yo. At ngayon, nirape mo pa yung asawa ng kapitan. Ang bihira naman. Sino paniniwalaan ko? Ikaw na isang slave o yung asawa ni kapitan? Nasusundan niyo po? Nandiyan ka ba sa iyong kalagayan na walang naniniwala sa'yo, maraming naiinis sa'yo, maraming nagagalit sa'yo, ikaw ay nasa pinakamababang kalagayan, ang pagkakataon ay hindi pumapabor sa iyo. Pero kapatid, tandaan mo, manatili ka lang tapat sa Diyos. Manatili ka lang naglilingkod sa Diyos. Ang tingin sa iyo ng Panginoon, a very successful and a very prosperous person. Amen. Mabira naman itong si Joseph. 2 taong nakakulong. Paano ba ang pamantayan ng Diyos? Bakit siya tinawag na prosperous? By the way, ironically, gusto ko lamang pong maipakita, after, fast forward po tayo sa Book of Revelation, ganito po ang picture ng Antichrist. Kapag siya po ay pumasok na
sa templo ng Panginoon at dineklara niyang siya na ang hari ng mga hari at siya na po ang Kristo, the false Christ, ito po yung kanyang magiging kalagayan. Having people on his side. He will be a politically influential by that time. Yung Antichrist na yan. No? He would have this material possession. No? Ang dami niyang kayamanan. Na kapag ayaw mong itanggi si Kristo, hindi ka makakakain. Pag wala kang tatak ng Antikristo, hindi ka makakakain, mamamatay ka sa gutom, papatayin ka na rin. Having a position, declaring himself the King of Kings and the Lord of Lords. Antichrist. Yung pamantayan ng sanlibutan, yan ngayon yung kukunin ng kaaway ng ating kaluluwa, would be declaring and claiming for himself. Nabubuhay ka ba para sa mga bagay na ito? Popularidad, kayamanan, position, doing anything at all cost, even your soul. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon, kapatid, namamali ka ng landas. So ano meron kay Joseph? Ano ang meron sa lingkod na ito ng Panginoon? Na kahit na nakakulong pa siya, kahit na hindi pa siya ginagamit ng Panginoon, kahit na kabibenta lang niya mula sa pagiging isang alipin, ay tinuturing na siyang successful at prosperous. Balikan po natin yung verse 2 ng Genesis chapter 39. Ito pala yun. The Lord was with Joseph. Ang gusto lang palang sabihin ng Panginoon, bago mo pagnasaan ang maraming bagay ng sanlibutan ito, bago mo angkinin ang tagumpay ng sanlibutan ito, siguruhin mo munang kasama mo ang Panginoong Diyos. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Yung pagsama ng presensya ng Panginoong Diyos. What success, therefore? Ano ba ang success? How do we measure the true success? God's success is when God is on our side. Successful. Kahit na nasa pinakamalalim ka pa ng balon, kahit itinuturing kang alipin, kahit na wala nang pumapanig sa iyo, walang naniniwala sa iyo, pero kapag ang Panginoong Diyos ay kapanig mo, walang pwedeng kumalaban sa iyo. Sinasabi ko ba ito para dahil ito ay naisip ko lang. Biblical po yan. Romans 8:31. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Alam niyo si Joseph, nung nasa bahay po siya ni Potiphar, kinagiliwan siya ni Potiphar kahit na po siya isang poor, that no one believes him. Nararamdaman ni Potiphar na itong taong ito ay kinakasihan ng Santong Espiritu. Kahit mga unbeliever, kapatid, alam yan. Makikita yan sa iyo kung ikaw ay sinasamahan ng Panginoong Diyos. Nung napunta sa kulungan, pambihira, yung warden, yung jail warden, pinabura na naman si Joseph kasi kasama niya ang Diyos. Kaya nga nakausap niya yung chief baker and cupbearer, yung mga opisyal ng hari. Pinamahala sa kanya yung buong piitan. Bakit? Siya ba ay mayaman? Siya ba ay successful in the sight of the standard of man? Hindi. Kasi sinasamahan siya ng Panginoong Diyos. Nung magkita sila ng hari, naniwala ang hari. Nagkaroon ng 7 taong kasaganaan, sinamahan siya ng Diyos. Nagkaroon ng 7 taong tagutom, sinamahan pa rin siya ng Diyos. What is the conclusion?
the conclusion is, whatever your situation, whatever your circumstances in life, as long as God is with you, you are a prosperous and a successful servant. Ano bang meron kay Jesucristo? Bakit ba nagkaganon? Nang siya po ay ipinako sa krus, yung krus na itinuturing na sinumpa. No people on the side of Jesus. Iniwanan na po siya ng kanyang mga alagad. Pati si Pedro na nagsabi na, Panginoon, sasamahan kita hanggang dulo. Wala, nang iwan na rin. Walang pabor. Pinili ng mga tao na palayain si Barabas kaysa kay Jesucristo. No material possession. Yung drawing, may saplot pa ho yan. Pero ayon sa mga Bible scholars, yung ipinakong Jesucristo, wala hong saplot. Having nothing. Only the nail that is in his hand. The one that pierced his hand. What else? No position or authority. Iniwan niya yung langit, yung kapangyarihan ng langit. No good fortune. Bakit niya ito ginawa? Para yung lahat ng mga taong dumaraan sa ganitong pagsubok, lahat ng mga taong dumadaan sa mga ganitong pangyayari ng kanilang buhay, pwedeng samahan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Today, brothers and sisters, ano ba yung ating iuuwi sa pag-alis natin sa tahanan ito? Of course, hindi ko kayang bigyan kayo ng material possession. I cannot give that. Nor I can give or I can assure your position of authority. What does God promise to you today? Ano ba yung pinapangako ng Panginoon? Ang pinapangako sa iyo ng Diyos, tingin mo lang sa Kanya, yung Kanyang presensya, yung Kanyang pagsama sa iyo, in itself is a success. Above all else, above any other else, hanapin ang kalooban ng Panginoon. Hanapin ang presensya ng Panginoon Diyos. Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, today I have said your word. That is the only thing I can do, Lord, to preach the mystery of your word. That is the only thing I can do. Pero yung samahan ang iyong mga anak, that I cannot do. Because it is your pleasure to be with your children. It is your delight to be with your children. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, yan ang pinakananasa. Yan ang pinakamimitihin. Ang samahan mo kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Naghihirap man kami o nagtatagumpay ayon sa pamantayan ng mundong ito. Ang importante, ikaw ay ang kasama namin, Panginoon Diyos. Kapatid, kung yan ang iyong panalangin, kung yan ang desire ng iyong puso, nasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng sandali ng iyong buhay, pwede ba kitang ayayain?